What's up mga boss? Good morning, magandang buhay sa inyong lahat. This is me again, Boss Vic Vlog, and welcome to my YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong video. At for today's vlog, pupunta tayo ngayon ng Batangas City at tayo ay magra-ride and swim para ma-relax naman ang ating mga katawan. Ang makakasama natin is ito, Ducati. Si JR Saysay, ang may-ari nito ay same kami ng motor, pero hindi sila makakasama. Hanggang dito na lang, minute lang talaga ako, sayang. Pero may ibang pagkakataon pa naman. Ito yung kay JR Saysay, ito yung kay Gilbert CX-10R, ito yung sa akin, ito sa ating subscriber na 650. And syempre, hi Gilbert, ito sana ang kasama natin na Kawasaki H2 2020 model. At ito si Paulo Busa. Okay, subscribe kayo kay Paulo. Saka ang ating Kevin. Ayan, ang ating bagong kaibigan. Ang pangit ng motor niya mga boss, naka-Ducati lang naman siya. Ducati Panigale B2. Kuya, may regalo ako sa'yo. Ito, sabi ko may promise ako every month. Wow! Wow! Full baklava. Di ka pansin ko, di ka nagbabaklava available din siya kay Auto by Market, 380 lang. Ayun, thank you, thank you. Maganda yung tela niyan. Nice to meet you bro. Ito si JR Saysay, ang ating magiting na piloto. And ang kanyang friends, hello, good morning, nice to meet you bro. Hindi sila makakasama sa ride natin dahil talagang laging busy yan eh. Next time. I-review ko yung motor mo next time. Set natin. Thank you. Hello, thank you. Ayan, kasama natin naka Z1 si Herson. Okay, let's go. Game. Si Kent, wow, welcome Kent, welcome back. Ang ating kasama si Kevin, ayun, nakapinigali. Sarap. At saka yun si Herson. And then si Gilbert. Para maging ma-inspire ako sa pagdadrive, gagamitin natin tong si Takemoto. Idol ko tong batang to, inspirasyon ko ito sa pagdadrive, Ayan, si Takemoto. Gusto ko pag nagdadrive ako, nakikita ko yung mukha niya. For today's video, ang pupuntahan natin ngayon ay sa Batangas City lang at tayo magra-ride and swim. Ayan, at tayo naimbitahan yung may-ari ng resort na bisitahin yung kanyang resort. Tingnan natin kung maganda, at sigurado ako namang maganda talaga yun at masarap maligo. Meron kami dalang pangligo, yun ang gusto ko, ride and swim para naman ma-relax ang ating mga katawan pag galing sa ride. Ayan, para maalis yung mga pananakit ng ating katawan. Ngayong araw, meron naman tayong panibagong kaibigan, yung naka Ducati Panigale na V2 at saka yung naka Z1, ayun si Kent, ito si Paulo. Masaya ako, dahil every week na nagra-rides ako, meron tayong mga nakikilalang mga bagong kaibigan, which is good para sa atin, para mas marami tayong nakikilala, ayun naman ang maganda sa atin, diba? Madagdagan ang kaibigan mo. At siyempre, dito sa ride nagsisimula ang ating pagiging magkaibigan. Ako po humihingi ng pabor sa inyo na i-subscribe nyo naman yung aking channel, para bawat rides namin, hello, para bawat rides namin is para din kayo nakakasama sa amin, Ito naman yung gusto ko, iba-vlog ko yung biyahe. Tapos siyempre, pwede nating balik-balikan yon, pwede natin panoodin sa YouTube yung aking mga rides, yon. Ganun na ginagawa ko kahit ako binabalik-balikan ko ang panonood ng video, ng mga ina-upload kong video, para kahit pagtanda natin is meron tayong memorabilia na may papakita. Sa nga pala mga boss, iulitin ko lang uli ang aking background sa mga baguhan sa aking YouTube channel, Ako po ay isang production worker, or isang factory worker. Ayan, active pa po akong empleyado sa isang food company. Sasabihin ko na, at hindi naman siguro bawal, ako po ay isang empleyado ng Mondelez Philippines, kung saan ang aming produkto ay mga palaman na mga sandwich spread, katulad ng Eden at saka Cheese Whiz. Ayan, kung kayo po ay kumakain yan, nagpapalaman yan, malamang sa malamang ako po ang nagtimpla nun. Ako po ay isang taga-timpla ng masarap nating palaman.
ang palaman ng masa ang Eden. Ayan. Kaya ako nagbablog dati, no, para ang gusto ko sanang content is para ma-inspire, no, yung mga viewers natin na hindi basihan ng posisyon mo sa trabaho. For example, siyempre ang makaka-afford lang ng mga ganitong big bike is yung mga manager, no. Papambihira siguro sa amin, siguro ako na nga lang yata ang naka big bike, no, na factory worker. Ayan. Pero hindi, ito si Teikomoto, sorry Teikomoto, ginamit yung sticker mo. Si Teikomoto ay isang factory worker din sa, I think, sa Toyota. Sa tingin ko sa Toyota siya hanggang ngayon. Kaya kami nagbablog ni Teikomoto. Ito ay napaka low attraction ding tao. Subscribe niyo yung kanyang channel. Kaya kami nagbablog, no, para ma-inspire kayo na hindi basihan ng ang posisyon nyo sa trabaho para kayo ay magkaroon ng investment na katulad ng motor na to. Ayun, no, kaya nga ako nag-vlog dahil para ma-inspire ko yung mga gustong mangarap na magkaroon ng big bike. Ayan mga boss, no, huminto muna kami. Nasa na ba tayo sa pagkukwento ko? Ang hirap kasi nung nagdadrive ka na, tapos may nasikaso ka pang mga kasamahan, ino-organize mo, tapos nagbablog ka. Minsan nawawala tayo sa momentum ng pagkukwento. Okay, balik tayo, no. Ayun nga, no, kaya gusto kong mag-vlog is para ma-inspire ang aking mga viewers, no. Pasensya na kayo kung kayo merong nakikita sa aking mali. Siyempre, hindi naman tayo perfecto. Ang nakikita ko lang mali sa akin is minsan nag-overspeeding ako, na sa tingin ng iba is mayabang ako, no, nayayabangan na sa akin. Hindi po ganon. Kung kayo po ay naka big bike, no, susubukan nyo naman yung motor nyo na patakbuhin ng mabilis. Hindi naman kami ganon talaga mag-drive. Kung napapansin nyo, laging may mga umu-overtake sa akin. Ibig sabihin, ako yung mabagal dahil ako yung overtake nila, no. Naghahabol lang kami. Kaya nyo nakikitang mabilis kami dahil minsan nai-edit namin at yun ang naisama namin, yung pinakamabilis na naiitakbo ko. Yun ang naisasama ko sa vlog, no. Pero more on lagi kaming nasa ulihan. Yung iba sinasabi na mayabang, nakakapanira ng samahan ng mga big bike. Sa tingin ko naman, no, lahat tayo na naka big bike is kahit nga underbone, kung makakapasok sa expressway yon, malamang overspeeding din yon. At least alam natin na may mali tayo, no. Yun ay hindi yun kasalanan, pero yun ay hindi magandang tingnan. Wag nyo na lang gayahin kung may nakikita kayong hindi maganda, no. Tayo naman siyempre mga viewers tayo, may kanya-kanya na tayong isip, no. Wag nyo na lang tularan yung mga mali namin ginagawa. As an influencer, kami ay talagang hindi naman perfecto din, no. Katulad ko, this is my first time na makabili ng big bike. Siyempre excited pa rin ako na subukan kung anong meron ito, at ganun din naman ako. Pero pipilitin natin na baguhin at i-improve kung ano yung mga pagkakamali natin at saka pagkukulang natin, no. Pagpasensyahan nyo ng mga boss, no, kung kilala nyo ako in person, hindi ako ganon, hindi ako mayabang na tao, hindi rin naman ako mabait. Tama lang, dahil ang tao naman is may kanya-kanya naman yung ugali, no. Lahat ng tao naman may kayabangan. And the good things is dapat marunong ka mag-control sa iyong kayabangan, no. Kung for example, kung may mas mayabang sa iyo, is marunong ka mag-concede para walang away, no. Ako kasi yung taong kahit ano pwede sa akin. Ako yung tao na walang kagalit, no. Hindi ako nagagalit sa inyo. Nababasa ko yung mga comment nyo na hindi maganda sa akin, yun ini-improve ko. Ako kasi, para hindi kami nagkakagalit, kung ano yung pakiramdam nung pinapanood ko, is inilalagay ko yung isip ko sa nasa isip niya, no, para magkaparehas kami na nasa isip, no. Ayun, ganon. Kumbaga sinasang-ayunan ko kung ano yung napapanood ko, and then kung may napapanood naman ako masama, sasabihin ko sa sarili ko, hindi ko gagayahin to, ayaw ko ng ganito dahil hindi magandang panoorin to. Ganon po ang ginagawa ko, no. Kumbaga sa akin is lahat kaibigan. Wow, ang bibilis nila, oh. Bibilis na, no. Yun, no, mga Ducati na group. Ayan, kagaya niya, no, like I said earlier, no, mabilis lang nakikita nyo sa video minsan ng vlogger, pero ayan,
hindi namin kagrupo yan. Hindi ko alam kung sino sila, pero tingnan nyo naman ang takbo. Ang bibilis. Kaya ibig sabihin, walang big bike na hindi nagkaroon ng kasalanan na overspeeding. Lahat ng naka big bike is kakaroon ng overspeeding, pero hindi naman lagi. Kaya wag niyo sisihin yung vlogger, no? Ang pagkakaiba lang ng vlogger is nakadokumento, pero yung ibang hindi naka camera is mas mabilis pa yun kaysa sa vlogger. Ayan, nakasama natin, no? Si Kevin. Wow, Panigale B2, ganda. Oh, ayan, oh, ganda. Okay mga boss, nakalampas na tayo ng toll gate ng Star Tollway. At gusto ko magpasalamat sa ating sponsor sa SAC sa pagpapagamit ng SPRS na gloves, SPRS na riding jacket at saka Scorpion na napakagandang helmet, no? Ayan, maraming salamat sa pagtitiwala at ginawa niyo kong influencer. Pero itong jacket na to is talagang napakaganda. Ito, kagaya nito, tinanggal ko yung nasa loob, no? Yung pinaka water resistant niya para pasok na pasok ang hangin sa loob. Kapag tag-araw, ganito ang gagawin nyo kapag magandang panahon. Pero kapag masama ang panahon, magra-ride kayo, ilalagay niyo yun, no? Parang kapote kasi yun. Ayun, water resistant siya. Maraming salamat nga pala kay J3D Apparel. Abangan nyo ang bagong design ko ng jersey at tayo ay magtitinda noon, mga boss. Sana suportahan nyo yun, no? Mura lang naman yun. Saka ko na lang ilalabas yung bagong design kapag nakuha ko na at gagawa natin ng content yun. Maraming salamat din sa Autoboy Market. Ayun, si Paulo Busa. At pinapagamit tayo ng mga ibang mga gears, no? Katulad ng ingay katulad ng balaklava. Ayun yung makasamahan natin. Ayun, no? Nag-enjoy sila. Katulad ng balaklava, binigyan niya ako kanina. Maraming salamat. Ini-sponsoran tayo niya, no? At maraming salamat sa Autobuy Market. Ayan, sa pagpapagamit sa akin ng mga ibang accessories. Binibigyan niya ako ng mga chain lubricant, ganyan. Maraming salamat sa Repsol, no? Thank you, Repsol Philippines. Binigyan niyo ako ng langis na pan-change oil dito sa aking motor para maganda at smooth ang takbo. Mas maganda magpatakbo dito ng medyo mabilis dahil nga diretso ang kalsada, no? Yung sinasabi nung iba na kung gusto magmabilis sa racetrack, wala namang pong tuwid sa racetrack eh. Parang 400 to 300 meters lang ang tuwid doon. Kaya ayun, pagka nakakita kami ng diretsong ganito is katulad niya ni Rumaratrat, no? Pero saglit lang yun. Nagtatanggal kati lang yung mga yan. Oo. Kasi sa racetrack, pag gusto mo bumangking doon ka dahil puro kurbada yun eh. Pero hindi ko ginagawa yung banking-banking na gano'n, no? Mild lang yung banking ko. Pag for example sa Marilake, mild lang yun. Kailangan kasi huwag kang mag-overshoot doon, mahirap yung ganon. O kaya yung kasalubong mo nag-overshoot, doon madadali ang aksidente. Yung mga iba naman na umu-overtake sa solid line katulad sa Kabyang, na overtake ako ng ganon. Pero yung kasing Kabyang is iba yung daan doon, no? Kahit double solid line siya, is diretso naman, no? Na konti namang tayo naman naka big bike, hindi naman tayo umu-overtake ng alanganin. Sabi nga sa akin ni Norris dyan, mga boss, sa lahat ng nakikita niya naka big bike, no? Ako yung defensive driving na nakita niya, dahil ako hindi ako umu-overtake ng alanganin. Ayun, yun na laging natatanda ko na sinasabi ni Norris, no? At natutuwa ako sa gano'n dahil na-appreciate niya yung ginagawa ko. Ayun, nag-arera yung dalawa. Pero pepreno na agad yun eh. O, ayun, o, nag-highlights lang yun, mga boss. Pumreno na sila. Kung titingnan nyo, mabilis yun sa ano niya, sa video niya, di ba? Kasi i-highlights niya lang yun para medyo hindi naman nakakantok yung video na ginagawa namin. Ito, no, tinakloban ko lang to, pero siguro ang takbo ko dito is nasa wala pang 100 kasi nga hindi ako maka-overtake sa kotse. Siguro mga 80 lang yun. Ayan, mag-highlights tayo maya maya.
Sorry kung pang highlights lang yon, di ba? Hindi naman lagi talagang ganon. Ayan, no? Ang ganda talaga ng panigali, no? Abangan nyo, boss, next vlog natin is ayun, i-review natin yung motor na yon ng first impression ride. Ako kasi lagi lang ako naka road mode. Ibig sabihin ito is 75% lang o 50% ang lakas na ibinibigay ng makina, kasi hindi naman ako nag-sports mode dahil hindi naman ako nangangarera. Siyempre nasa eco mode yun na matipid sa gas. Pangit naman kasi yung hindi ka nakikipagkarera pero naka-sports mode ka. Ayan, lagi tayo nasa gitna, no? Kumbaga sa mode na 1, 2, 3, nasa number 2 lang tayo, parang electric pan lang yan. Ayun yung mga pitik na sinasabi ko. Saglit lang. Oh, 'di ba? Sumisi niya si Pao, solid daw. Oh. Pero saglit lang 'yun. Yan yung mga pang-highlights namin, mga boss. Sana maunawaan nyo kami, no? Yung iba nga nagko-comment, nag-big bike pa kayo, ang babagal nyo naman magpatakbo. Ang mga viewers kasi is perfecto at saka magkakaiba. Siyempre magkakaiba naman tayo ng isip, magkakaiba ng gusto. Yung iba gusto mabilis ang takbo, solid daw. Yung iba pag patakbo ng mabilis, kamuti raw. Ayun. Kami naman, boss, nga kagaya ng sinasabi ko, no? Pasensya na kayo kung hindi maganda ang pagkakabigkas ko. Pero kami naman mahal naman namin yung mga buhay namin, no? At sigurado takot din kami na madisgrasya. Kaya kung alam naming alanganin, talagang mamimrino naman kami. Mahal namin ang buhay namin at meron kaming pamilya nag-aantay na gusto kaming makabalik na buo, ano. Kaya nga every destination nagte-text ako sa asawa ko na I'm here na, andito na kami sa destination, para at least pampantis yan na nakarating na kami sa paroroonan at hindi kami nadisgrasya. Dapat laging ganun, updated tayo sa mga asawa natin, sa pamilya natin, para alam nila ang ginagawa natin sa maghapon. Pasalamat nga tayo at tama naman, ako nga ay isang factory worker, Lunes hanggang Sabado ang aking trabaho, 6 to 6. Ito kumbaga sa pag-iinom, nag-unwind lang ako, no? Ito ay ride day. Pasalamat din ako dahil medyo lockdown at limited pa ang paglabas. Kaya halos wala na akong sa pamilya ko, halos wala na akong time. Nando na lang ako pagtutulog, ganon. Pero after the ride, itinitreat ko naman sila sa labas, no? Kahit wala tayong pera, gagawin natin ang paraan, no? Pamilyadong tao tayo, we need to balance the situation. Lubak pala yun. Yun ang hirap dito sa Pilipinas, ang mahal ng tuloy tapos may madadaan kang lubak. Pero anyway, ganun nga mga boss, no? Itong content kong ito ay swim and ride, pero ang dami kong kwento. Wow! Ang ganda tingnan, no? Ayun, namimreno na agad sila. Ako hindi ako makapagano dahil ako ay nagkukwento sa inyo, no? Pagpasensya nyo na, boss. Kung ako yung medyo madaldal, siyempre yun ang kapital ng pagiging vlogger, no? Ikikwento mo yung nararanasan mo sa ride, dahil yung iba gustong gusto na magkaroon ng big bike pero short sila sa budget. Ang priority nila is pamilya. Kung meron namang mapera ay hindi naman nila priority yun, no? Ako kasi ambisyon ko talaga na magkaroon ng big bike, at kaya ito, pasalamat naman ako kahit paano nakabili tayo. Okay, here we are.
Andito na tayo, ayan, Bilyadan Ridge Resort. Ayan, papasok na tayo. Excited na akong maligo. Okay mga boss, no? 2, 4, 6, 6 na lang kaming nakarating dahil yung isa ay nag-U-turn na. Nandito tayo ngayon sa Bilyadan Ridge Resort. At ipapakita natin kung ano meron dito. Okay mga boss, hanggang dito na lamang ang vlog ko. Nakita nyo naman, nag-ride and swim lang kami para matanggal ang sakit ng aming katawan. Si Paulo, medyo wet look pa. Ayan, at saka dito kami nag-swim. Ayos naman, kasi may slide. Ayan, ganyan kami Kuya Boss Vic. Sinasama namin mga subscribers sa mga gustong sumama. Yun, ganon. Yung mga ganitong event, ride and swim, masasarap. Para magkaroon tayo ng interaction, no, ng bawat isa na pagkwentuhan habang naliligo. Magpo-post na lang kami sa page ko, sa page ni Paulo Busa. Minsan sa Auto by Market, like nyo yung aming page para doon nakapost. Si Kuya, pag may ride kami Ellie Squad, kasama namin si Kuya. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel. Sa akin Paulo Busa. Paulo Busa, Boss Big Vlog. Sus Moto Vlog, Z-E-U-S. Ayan. Tapos si Kent BKB. BKB. Ano ibig sabihin ng BKB? Boy Can't Believe. Okay mga boss, no? Hanggang dito na lamang ang aking vlog. Maraming salamat sa inyo. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog ko. At medyo mahaba. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong video. Maraming salamat po. Ride safe po sa ating lahat. God bless. Thank you.